So, kinok natin siya dito. Yan. Tapos, i-oven ko po siya. Yan, syempre, chopstick gamit ni Manay. Nahirapan si Manay. Is kami, kasi pagka konting Chinese ka talaga, mahilig ka sa chopstick. Sabi ko sa'yo, yan, kayanin mo na lang yan. So, itong sauce, yan. Medyo magulang camera natin, ha. Dapat po off ako tomorrow. Kaya lang naman ang buong gulo. Sabi ko, magtitina ako. Napurnado na naman. Kasi, kanina pong anong oras? Alas 11. Kinausap ko ng boss ko, Timmy, pwede ka bang mag-work tomorrow? Kasi walang taong papasok. Lahat yata gustong mag-off ng mga katrabaho ko. Sabi ko, sige. Kasi wala naman po si Frank. Kawawa naman kasi yung mga mag-work na walang kasama. Lahat ayaw magsipag-workan. So, sabi ko, sige po. Pero wag naman pong lagi-lagi, Ayan. Kasi minsan kinoconsider mo yung mga ka-work mong medyo ka-close no po na nagtatrabaho tapos walang kasama. So, syempre, team kasi. Ayan po ang buhay dito sa France. Ito yung ribs natin, Yan. Mabilisan lang yan. Tingnan nyo po. Pag i-pre-cook nyo po, siguro wala pang 30 minutes. Okay na po siya. Luto na siya. Tingnan nyo. So, dapat i-pre-cook nyo muna po. So, wag masyadong madaming tubig pagka pre-cook nyo. So, tama lang. Baka naman maging sabaw, diba po? Yan. Huli ka, kalbo. Huli ka, kalbo. Tingnan to. Dalawang to. Pag nag-ipot ito dito. Ganun po siya kasarap. Ayan. Ayan, ganyan po siya kasarap. So, easy. Sa kitchen tayo na po. Matagal-tagal din tayo film na po. So, holiday dito po sa amin. Ano ba tawag nito? Dapat walang pasok na po. Pero kami may pasok na half day. Kahapon din pinapasok ako kasi daming may absent po. So, medyo mahirap pag Sunday kasi mag-isa lang po ako. Tapos lahat arrange ko. Ganon. So, pero after wala na tuloy ako magawa. So, tinulungan ko na lang sa meat shop. So, kaya lang ang boss naman namin, hindi siya yung gawin mo to. Wala siya. Basta sasabihin niya na lang, ganito yung dito ka naka-assign. Hindi po siya nakatutok sa'yo. Hinahayaan po niya yung discard niya. Discard din mo sa work niyo po. So, tsaka napakabait. Napakabait po. Hindi siya yung madakdak, gano'n. So, pag nakita niya naman siguro, you're working, wala po siyang pinagsasabihan na po. So, ganun po yung nangyari. So, ito pala, ba't ko kaya ito binabalatan? Kasi si Frank po, they drink fresh orange every morning. Since wala po siya dito, wala po nang umalis siya, hindi po kami nagpe-fresh orange ni Sam. So, kailangan namin ubusin bago pabalik na siya ng Friday. So, ito, gagawin po natin yung balat na to. Pandilinis po natin sa ating oven. Kasi medyo matagal ko na po siyang hindi nalinisan. So, yan, lalinisan natin yung oven na po. Tapos ito po, ipipress ko po siya ng fresh orange juice. Yan natin to ng water, no? So, parang konti lang. Ilang mainit na mainit po. So, lalagay natin yan. Tapos, mainit na mainit dapat. So, aanin natin siya ng
aanin lang natin ng, let's say, 15 minutes. Yan. Ang bango po niyan ng ang tawag nito, ang bango po ng oven pagkapakatapos ng gawin yan. Kasi, yung orange po ay napakagandang panglinis din, yung balat ng orange. So, yun po yung pinanglilinis ko actually. Tapos after yung water na matitira niyan, pwede nyo pong i-keep, pwede nyo pong palinis ng how do you say, saldo ba? Bathroom, ganyan, mga saglas na po. Ang bagong-bago niya po. Tapos magaling po siyang magtanggal ng mga mansa-mansa. So pwede niyo pong gawing panglinis. Huwag niyo pong atapon yung yung tubig na matitira diyan, or sa din po sa bowl, sa toilet bowl na po. So yan, tingnan natin kung efektibo. Po ako nabiriyahan dahil tumawag si Frankie Duku. Yan. Na mabango na po. Mabango na. Dapat kasi medyo po siya. Magparang cloudy dyan. Tapos saka mo gaganyan-ganyan. Kaya lang, nung ginagawa ko yan, tumawag si Frank tuloy. Ako. Hindi na natin kita. Yan. Punong juice nito. Yan. Tapos, linagyan ko ng sodium bicarbonate na po. Tapos, vinegar. Vinegar. Nalagay ko sa pinag-ubusan ng soap na po. So, kasi minsan pagka nag-bake po kayo nag-roast kayo ng chicken or nag-roast kayo ng ribs na po, may mga taba-tabang na nahuhulog dyan or nag-pour down. So, yun ang problema. So, kailangan nating tanggalin. So, ilulublob lang yan ng medyo matagal na po. If you want, kahit 24 hours na po. So, para tomorrow, mas easier po siyang linisin na po. So, maganda po yung sodium bicarbonate at vinegar kasi hindi siya chemicals na po. So, kahit hindi mo talaga gaanong malinis, hindi siya sa mga food na po. So, yan po yung ginagamit kong paglilinis ng aking oven. Hindi ako usually bumibili nung nabibili sa mga supermarket na na masyadong toxic na po. So, yan lang po yung ginagamit ko. And, okay naman. So, yan. Hindi ko naman po gagamitin yung oven tomorrow. So, yan. I-aanhin na natin yan. Pati yung grill na to, lilinisin din natin yan. So, i-aanhin natin siya dyan ng ibababad natin siya ng almost 1 day. Sodium bicarbonate, baking soda, tapos white vinegar, tsaka konting yung sabon na pang hugas na po, dishwashing soap. So, tapos dapat bibili po kayo ng ganito. Yan, lulublub lang nyo po yan. Tapos lagyan nyo po ng konting-konting tubig. Talagang yung vinegar nyo madami talaga. Tsaka yung baking soda. Nabibili po yung baking soda ng 70 grams, tsaka 300 grams na po sa mga store. Sa Pure Gold na nakabili ako. Kasi sa Arayet po kasi, yung pinaka, is Pure Gold. So, yan. Kikintab po yung mga, nyo, yung ganyan-ganyan nyo. Ito, basura yan. Tapos, yan. Yan. Pagka, nyo po, naplusan nyo lang ganyan. Basta, kahit po yung mga, tawag nito, kahit po yung, nagulo lang camera ko, sorry. Kahit po yung mantika, ganun, na, natatanggal niya po. So, yan, pag nagkikik tayo, minsan nadadali dito. So, yan. Kasi medyo kailangan maglinis tayo ng konti. Kasi matagal-tagal na po akong hindi nakapaglinis talaga ng matindi. Kasi wala na nag-work. Tingnan nyo, kahit ito po, tingnan nyo po yun. Yan. Yan. Mantika na,
Yan, mamaya tatanggalin natin yan. So, hindi ko na po yan papakita kasi napakita ko na po yan. Basta yung ginagamit ko din yan sa paglilinis ng mga microwave. So, ganun pahid-pahid. Kahit sa loob po kasi, ang maganda po ng baking soda, tsaka ng vinegar, tsaka dishwashing soap. Meron na tayo sa bahay na po. So, ako laging meron. Kasi, kahit sa sulok po, kahit sa garden, meron po akong white vinegar, baking soda, doon sa garden, doon sa pantry room namin, sa, ang tawag pa nito, doon sa kabilang, parang may balababo din sa washroom namin, meron din po ako. Kasi lagi ko po siyang ginagamit. Hindi po ako, panic buying ako lagi. Gusto ko lagi akong meron kasi nga pag masakit yung tiyan mo. Pero kailangan yung bilhin yung baking soda na pwede natin gamitin sa pagkain. Ayan. Kasi meron pong sodium bicarbonate na lang for cleaning. Para po double purpose po tayo na po. Pero kung talagang gusto niyo pang linis lang, so hindi ko po alam kung alin yung mas mahal. Basta ako kasi lagi kung binibili dito sa France, alimentaire, it means na pwede po sa food. So ayan. So medyo bago pala tayo. Ang init-init na po sa labas. Mabuti po yung bahay namin. 10 degrees less or like sa labas mga siguro 38 degrees. Pero yung bahay namin is 22 degrees lang. Maganda po yung isolation ng bahay. So, kahit ang init-init po sa labas, yung loob namin ng bahay is mapresko. Ayan. So, si Frank, lalagyan po ito ng mosquitero ba tawag dyan? Basta yung screen. So, nakaano lang po siya. Dito po sa amin, pwede mo po siyang ganyanin. Parang tawag nila. Tapos pwede po buksan na ganyan. Tapos pwede mo lang na parang ganun lang. Para yung may air lang po, lalo na pagka winter na po. So, kailangan mo pa rin i-change yung air sa loob ng bahay. So, maganda yung ganito pong yung pinagawa naming bintana. Ganyan po yung purpose niya. So, dito po may mga iba-ibang klase po yung bintana, po. So, yung isolation niya sa sound, sa ingay, sa lamig, sa init. Kaya, medyo mahal din. But then, sa mga places na cold places, kailangan mo talaga ng ganyan, po. Yan, napaiba na naman tayo ng topic. Nakausap ko pala si ka-farmer, si bro nung isang araw. Sabi niya, pinagpapapatay niya na daw yung manok. Remember yung sabi ko, tipaklong, palong pala yun. Naano ko nun, nabasa ko nun eh. Anyway, kasi matatanda na po talaga yon. So, sabi niya, pinagpapatay niya na daw, kinakatay niya na. So, pwede naman po kasi yung isup dito sa France, ang tawag dun, pool. Ibig sabihin pag pool, yung buyong pool, ibig sabihin po yun yung matagalan na, mas masarap kasi yung pag ginawa mo yun ng soup kasi matagalang, parang matagalang pagpapakulo. So, masarap po yun. Dito sa France, nagtitinda po sila ng pool. Yun pa yung mga old na hens. So, siguro, sabi niya, binigyan niya daw din si mama. So, pwede rin nyo pong parang i-adobo, kaya lang talagang matagalan. So, pwede nyo po siyang i-pressure cooker. Kasi dito, meron silang cook yung rooster, po. So, matagalan din po yun na linuluto. But me, I'm not really cooking that dito sa bahay, po. Kasi hindi ko alam kung saan bibilin. Yung pool, yeah, sometimes I do. But I prefer sometimes talaga yung chicken na lang ang inaano ko, po. Yung tinitino na ako. Kasi syempre, sanay tayo, pili tayo. But then, it happens din na bumibili po ako nung ganon. So, kami ang dami naming itlog kasi wala nga si Frank. Si Frank mahilig sa itlog. Si Sam hindi gaano. So, Ash mahilig din sa itlog. So, we don't eat every day. Dapat nga every day. Kasi syempre ako pagpapasok ako gising pa ako ng 5. Tapos dapat 5. Alis po kami dito ng 5:40 ni Sam. This week pang po ako. Alas 6 yung simula ng pasok ko po. So, pag uwi ko, minsan nakaluto na po si Sam.
Pag 11 naman po kasi yung ano ko nung uwi ko, unless na ina-ask po ako na I need to stay kasi maraming gagawin, or like last Sunday, last minute, pauwi na lang ako, sasabihin sa akin, hindi pwede ka ba sa Sunday kasi wala daw na iba pong tatao, wala pong ibang pag Sunday kasi konti lang po yung nag-work, parang ano lang po kami, mga 6 lang po kami or 5, kasama yung anak niya na po. So syempre nakakaya naman pong tumanggi, but then I realized na kailangan po niya hindi naman sa hindi ko kaya yung work, but then may mga iba po kasing work na talagang kailangan ng matatangkad at lalaking medyo maano yung braso kasi mabibigat po. So pero magaan naman po yung, I mean, ibig sabihin, konti lang naman sana yung work. But then, yun lang, may isa lang na thing na hindi ko pwedeng, hindi naman sa hindi ko pwedeng gawin. Kaya pag lagi kong ginagawa, magkakaroon po ako ng tennis elbow. Baka do, ngayon nga nararamdaman ko na siya. So, kasi yung tennis elbow, yun nga, mahirap is that, lalo na po yung mga nag-work sa mga ganyan, yung more on physics, yun talaga po yung natatagtag, yung lagi kang nagbubuhat, repetitive. So, may mga, nanonood pa ako ng mga reels ng mga nag-exercise para mawala yung tennis elbow na po. So, at least nag-home therapy ako, home healing, ayan. Napadaldal na naman tayo. Sa itlog, yan, pinakita ko nga to kay ka-farmer. Sabi ko, tingnan mo yung itlog namin. Yun, so, yung palong dapat, yung crate ba tawag dun sa English? Kasi mahina na ako sa English sa mga ganon-ganon. Dapat po ay paano pa lang, palabas pa lang para malaman niyo po talagang bata pa yung hens na aalagaan. So, siguro, ewan ko kung bibili siya ulit kasi alam mo naman, may mga po siya activities doon, may papagawa po siyang bago. So anyway, ayan po yung mga eggs ng ating, tingnan mo to, kung gaano siya kalaki. Yan. Sobrang laki. Okay. Halos hindi mo na yan matakpan. Pagkatitakpan mo siya nung na. Ang maganda rin po mag-alagyan, ang daming ipot. Yung pagtiningnan niya po, yung solar namin, maraming ipot kasi wala si Frank, siya po yung tagatanggal ng ipot. Ako naman di ko tatanggalin ngayon kasi ang init po sa labas. Diyos ko, matututong po ako. Nakalagay sa malapit doon sa sa lutuan po, natatalamsikan siya ng mantika. It's old English jar. So, tingnan niyo po, isang pahid lang yan, tanggal po yung mantika niyang, di ba, nadidikit pag mga porselana po yung yung katabi nung, lalo na pagkatabi ng lutuan, natitilamsikan po siya. So, yan, nabili ko po yan sa free market. Pero hindi masyadong mamantika kasi nga meron kaming, di ba, yung exhaust fan. But then, at least, meron pa din. So, mas maganda po siyang gamitin. Yung ganito, yung pang yung sinabi ko nga, hahaluin nyo yung baking soda, tsaka vinegar, tsaka konting dishwashing soap. Kasi, tanggal agad po yung mga parang mamantikang lugar. So, pag pinahid nyo po dyan, maganda. Tapos, pagka medyo use na po yung ganito, pwede pong gamitin yung, kailangan ko pong bumili ng coconut oil para maging, parang, maano po siya, gumanda ulit ito, yung kulay nitong, to. Actually, it's, an old, parang, po yan, laruan ng bata, nalalagyan ng parang mga small, small plates, mga ganon. So, laruan to nung kapatid ni Frank, binigay kay Osh. Ginawa kong, patong-patungan dito sa kitchen na po, lalagyan ko ng spices and everything. So, naman maraming anik-anik si Manay. Ngayon tatanggalin ko yung ibang anik-anik. Lalagay ko dito. Ay, pamimigay lang natin sa Aymayos na po. So, titingnan natin kung anong pwede nating ibawas dito. Kasi, sobrang anik-anik na talaga. Ayan, niluluto po tayo, pero hindi ko pa alam kung anong gagawin. Na-noodles ko na lang po. Kasi, naman si Manay,
Paghapon po kasi medyo pagod na rin si Manas. So, magawa po ako ng chicken feet ulit kasi yung last time natutong. Kasi tutong. Natutong po. Gawa ng tumawag si Frank. Nakalimutan ko. Eh, yung isa po namin doon sa likod, medyo ano po yan, napaka ano po yung ano niya, yan, grabe yung ano niya po. Doon sa likod ganun din. So, malaki yung apoy niya. So, madali tayo ng ano. Buti na lang, naamoy ka agad. So, medyo cameralized. Natanggal yung cameralized. Hindi pa talaga tutong na tutong. Multikan pa lang. Kaya lang, syempre yung sauce, hindi na siya ganun kasarap. Kasi masarap sa chicken feet yung sasana po. So, ayan, mag-ano lang po tayo ng chicken. So, mabilisan lang po to. Yung chicken ang gagawin natin dito. Yung chicken feet kasi dito, ano po, binibili ko po siya sa Asian store na po. So, wala po, yung French custom, hindi sila kumakain ng chicken feet. So, hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa mga chicken feet nila na po. So, baka ini-export nila. But here, never. Wala ka pong mabibilhan yan. Kasi pag dumating yung chicken nila, ano na po yun, malinis na po siya, wala na pong papa. So, ewan ko lang, tanong ko yung kuleg ko kung pwedeng mag-order ng chicken, ng feet ng chicken, but I don't think so. Pwede po yung mga, yung mga intestine, ganon, kasi more on sa pigs na po, tsaka lamb, ganon. But I don't think yung chicken feet makaka-order tayo. Alam ko, intestine pwede eh. I don't know kung magkano yung kilo, kasi alam mo, dito kinakain din po nila yung intestine, so, kaya medyo mahal. Hindi ka din. Yung chicken curry, ng curry. Ayan. Wala na pala kaming carrots na siya. Bango. Tapos lalagyan natin ng heavy cream. Kaya kasi itong cream na pinilinisam na to, kailangan po natin gamitin, no? So, ayan, mahal pa naman itong medyo mahal siya. Kaya naman itapon. So, hinaan natin. Dahil medyo ano po. Mabilisan lang natin. Tawang kulang pala. Temper natin ng konti para maubos-ubos to. Maubos-ubos.
Yan, so ready na siya. Pwede po siyang pang ano sa rice, pwede rin ano. Pagka yung pagod po kayo, ayan, mabilis ang luto. Mabilis ang luto na malinamnam po siya. So, kailangan po lang talaga nyo ng chicken breasts. Tapos pag may spinach kayo, pwede nyo pong lagyan ng spinach, pwede nyo pong lagyan ng kung ano pong yan, nag-greens kayo. Natamad pa akong pumunta dun sa dulo kasi ang init. Ang init po. So, lalagyan ko lang ng konting water na po kasi ayan, para hindi siya magtutong. Tapos, tatakpan natin siya. Titikman pala natin. Titikman natin if sarap. Sarap ng lasa. Yung, ano po, yung Madras curry, medyo ano po yun, medyo maanghang-anghang. Kung meron po sa inyo, ang nakalagay is Madras curry. Ano po yun, medyo maanghang. Parang 4 na sili ang nakalagay dun sa ano nila na po. So, yan po yung binibili ko. Kaya, ito. Hindi natin papakita yung ano, kasi baka maano po tayo, ma-copyright. Kasi dito naman mahilig sa copyright. Episode na yung ano namin isang dinner. Sorry, medyo magulo. Parang may topak yung ano ko. Yung ano ba tawag dito? Yung telephone holder ko. Yung inaano ko. Inuluto ko dito. Ano lang yan? Toyo, vinegar, bell pepper, tsaka maraming luya na po. Tapos papakuluan lang natin siya dyan until na mawala yung ano niya, yung sabaw niya na po. So, kailangan slow cooking kasi pagka ano, matututong. Yan. Medyo matagal kasi syempre collagen. Paborito ko po kasi yan. Ako lang kumakain yan. Ito siya at yung patatas po, medyo matagal-tagal siyang maluto na po. Kaya medyo pa-cubes lang yung iwa ko sa kanya.